nagkakandak po kami ng pagsisiyasat doon po sa mga salaysay niya. Binavalidate natin yung mga pwedeng mavalidate kasi kailangan na dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At but we cannot just brush it off, no? While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Madriaga totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sila June Pala at meron si isang a certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya ito, nasanay sila sa ganyan. Ito ngayon, tinitignan din natin kung yung mga claims niya ay hindi lang yung yung claims per se, kung hindi siya ba ay nasa posisyon na pwede niyang maggawa yung mga kiniklaim niyang ginawa niya. Yun. Sa totoo lang, itong si Madriaga ay inilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet, no? Kasi ano yan may facing yan. Hindi pwedeng kung anong unang bungad yun na. Kailangan makita natin, mapiga talaga natin. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. So ito, ako nga sa tingin ko nahuli na ito. Supposed to be nung kasagsagan ng Quadcom. Doon ito lumabas. Kaso mukhang hindi pa siya nag-give up dun sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yon. Kaya siguro binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso mabutay sa punto ngayon. Ang basis lang naman po natin ngayon, yung official na pahayag ng kanyang abogado na ang nagkaso kasi sa kanya ng kidnapping ay si Harry Roque. At bunga ito nung mga pag-aagawan nila ng lupain sa Bataan. So mukhang part siya ng sindikato nung una. Kaso dahil conflict of interest, ito biglang kinasuhan siya ni Harry Roque na naipakulong siya. Kaya iyaan ngayon ang estado. Siguro nung mga nakaraang buwan ay sumusubok siya matulungan siya ni Sara Duterte, pero yun na nga, mukhang nainip na siya at walang nangyayari sa kanyang kaso, kaya ganito ang ginawa niya. Napakalabnaw naman ng response niya kasi alam nyo, kaya gano'n na lang dahil hindi talaga nila masasagot ito. Itong basis nung plunder case na i-file ng mga civil society leaders at church leaders ay bunga nung investigasyon dun sa confidential funds. Ito nasaksihan ng mga kababayan natin kung paano winaldas yung 125 million pesos in 11 days, kung paano ang gastos nila ng 250,000 pesos per day sa warehouse, sa safe house na ginagamit daw nila. Tapos nandiyan na yung mga paggastos ng 600 plus million na confidential funds ng DepEd nung Secretary of Education pa si Sara, na ang ginagamit yung mga fictitious names like yung Mary Grace Piatos at iba pa. So lahat ng dokumentong nakalap doon sa hearing sa House ay yon ang ginamit na ebidensya doon sa i-final. Kaya mabigat ito. At hindi lang yan. Alam mo, problema ni
ni Sara dito, hindi lang siya yung nakasuhan. 15 sila. Kaya yun nga yung mga nakasama sa kaso, eh mag-iisip-isip na. Kasi unang-una, hindi naman sila yung nakinabang dyan sa pera na yan. Opo. Eh maari silang maging testigo laban kay Sara. And Hindi po tayo kasama dun sa mga nag-file, pero na pag-alaman lang natin yung background nung ipa-file nila. At may tinitignan pa tayong mga iba pang mga posibleng graft cases na pwedeng i-file kay Sara Duterte na ilan dito ay naging basihan nung kanyang impeachment complaint. Remember, kaya hindi ito final kaagad sa ombudsman dahil nung panahon na yon, ang ombudsman ay kakampi nila Sara Duterte. Ito lang naman ang gusto ko lang masabi sa mga kababayan natin, hindi po ito mga iniimbento. Bawal po yan. Pagka nag-imbento ka ng mga ganyang mga aligasyon, eh pwede kang makasuhan. No? At kaya sana yung mga kababayan nating kumakapit pa rin sa paniniwala na maayos na public servants itong mga Duterte, eh sana imulat nyo na yung mga mata ninyo. Maliwanag na ho yung mga ebidensya kung gaano katiwali itong mga Duterte. At ito na nga, may bago pang aligasyon, yung kila Madriaga. I will be suspending my judgment about yung credibility ni Mr. Madriaga until makausap ko siya. No, which I intend to do in the coming weeks para lang makita natin kung ano ba ito, what is this guy really about. Pero having said that, based on dun sa mga nakikita natin at naririnig natin from the lawyers and from other open sources, ay ano siya, talagang meron silang connection, meron silang links with the VP Sara and the office itself. Kaya yun yung starting point kasi para lang ma-weed out natin yung possibility that this is some random Juan de la Cruz na ano lang, na gustong gumawa ng eksena. So, ruled out na yon. So, ando doon na tayo. Na meron talaga siya, loob talaga siya. Ngayon, ang next natin ipoprove is yung mga ibang claims niya. Mabibigat yon. Mabibigat yon, kaya kailangan natin dahan-dahanin yung pag-ascertain ng veracity. Kung totoo po, at ma-prove natin na totoo yung sinasabi niya regarding that, iyan na mismo ang isang key information that may contribute dun sa pag-prove nung kaso kila Duterte, kila Bato, and the others. Pero sabi ko nga, well, as it is, kompleto na yung ebidensya in that regard sa ICC cases. But it won't hurt kung madadagdagan, provided yun na nga, provided ma-prove natin later on na totoo. Sa sobrang dami kasing pera na pumasok nung panahon nila Duterte, hindi lang pera ng gobyerno ito, pera ito ng pogo, ng illegal drugs, na sa kanila dumadaan kasi sa kanila naglalagay sila yung, kumbaga, sila yung mafia head, di ba, nung mga panahon na yon. Kaya lahat at ang information natin kunyari yung mga DPWH, yung racket, lahat yan na hindi lang nagbibigay kay Duterte, kila Bongo, pati dun sa mga magkakapatid. Meron silang share. Dito sa Pogo, ganun din. Hindi ito parang para sa buong pamilya. Hindi, hati-hati yan. Customs, hati-hati yung entrego sa kanila. Kaya sa sobrang dami ng perang pumapasok, kailangan talaga nila nung mga katiwala na magpukuha ng pera, maghahatid ko saan para lang ito ay makarating dun sa kailangan makakuha ng mga pera na yun. Even naman nung kasagsagan ng Pogo, dumadaan sila mismo sa mga airports, di ba? Sa mga airports. Ngayon, kung yung mga ganyang dumadaan sa ibang means, hindi sa front door, ika nga,
baka magpapasok ng droga, armas, kung ano-ano. At alam naman natin na yung nakita na yan doon sa Quadcom hearings na kung ano yung mga ginagawa nila doon sa mga township na pogo. 'Di ba yung kay Alice Guo, 'di ba ganon. Tapos meron nga itong sa Bataan yung ginagawa ni Harry Roque. Talagang ano siya, naging threat to national security na siya. Kaya nga, pag-upo ni President Marcos, kung hindi siya pro-China, pinasuspend ka agad ito dahil nagiging pugad, hindi lang ng mga illegal na mga krimen, kung hindi ito mga national security threats. Kaya kailangan natin i-retrace talaga lahat ng mga pinagagawa nila noong panahon ng mga Duterte. New witness, kasi ayaw natin din na mapatibong tayo o kung ano man, di ba? Tapos, ultimately, may himayan pagka nagkaroon ng congressional hearing, makikita natin, masasaksihan ng mga kababayan natin kung talagang totoo yung mga sinasabi ni Mr. Madriaga. Mukhang doon sa kung nasaan siya ngayon, komportable sila doon sa kanilang seguridad. At I think yung si Attorney Palad would be in a better position to make that assessment. But pagka after New Year, pagka talagang na-vet ito ng maayos at mukhang totoo nga yung sinasabi, di kailangan talagang ilipat siya sa mas secure na lugar. At yun na nga, kung totoo yan, talagang suspicious yung actions na. Kasi mukhang naghahabol na ito na tipong ngayon sila nagkukumahog como naglabas na ng impormasyon. But I think it would be too late. At this point in time, nag-decide na siguro si Madriaga, assuming totoo yan, na talagang kumalas na. Binigyan naman yan siguro ng sapat na panahon kasi 2023 pa siya na nakadetine. At si Harry Roque yung nag-file ng kaso. Yun yung nakakaano dito. Ang medyo nakakadagdag sa credibility nito ni Mr. Madriaga is yung kaso niya is directly related doon sa mga allegations niya. So slowly nababalidate yung mga mga bona fides, ika nga. Kaya talagang magkakasama ito. Ngayon ang kailangan na lang natin hihimayin at ipoprove isa-isa yung mga specific allegations niya. Yung mga hatiran ng pera, mabigat yon. Kasi talagang contributory yun doon sa whether it's an impeachment case kay Sara, doon sa plunder case niya, or doon sa ICC case. Lahat yon yung galawan ng pera na yon, malaking bagay yon.